Kahit sino magma-manifest na yumaman o umunlad. At kamakailan si Elon Musk naging kauna-unahang trilyonaryo sa kasaysayan. Pero para matamo ng mga minimum wage earner ang trilyones sa pesos, tatagal ng milyong-milyong taon ang pag-iipon. I-compute natin ang laki ng halagang yan sa report ni Katrina Son. Ika nga raw nila, mas malaki ang tsansang tamaan ka ng kidlat kesa tamaan ng Lotto jackpot. Aray ko po, marami pa namang nangangarap na yumaman para makaahon sa hirap. Basta may limpak-limpak na salapi, kahit anong serbisyo o produkto, kaya mong mabili. Sa ngayon, wala pang 1% ng populasyon ng daigdig ang milyonaryo at bilyonaryo. At kamakailan, ang ultra-billionaire na si Elon Musk ng Tesla at X naging unang trilyonaryo sa mundo nang umalagwa sa unang araw sa stock market ang kanyang rocket company na SpaceX. Pero hindi cold cash ang yaman niyang mahigit 1 trillion US dollars, kundi net worth o kabuuang halaga ng kanyang mga negosyo, stocks at iba pang investment. Ang $1 trillion katumbas ng di bababa sa 60 trillion pesos, mas malaki pa sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong 2025 kasi, mahigit 28 trillion pesos ang halaga ng nalikhang produkto at serbisyo sa bansa. Noong 2025, ipagsama mo lahat ng bilihin sa Pilipinas, produkto, serbisyo, nasa about 480 or 490 billion lamang eh. I-doble mo yan, hindi pa abot sa 1.1 trillion dollars. Ayon sa Ibon Foundation at GMA News Research, ang mahigit 60 trillion pesos kayang bayaran ng 3 beses ang utang ng Pilipinas na lagpas 18 trillion pesos. May sukli pa. Kaya rin itong makapagpatayo ng mahigit 22 million classrooms. Lagpas-lagpas sa backlog ngayon na 165,000. Batayan sa datos ng EDCOM2. Kung hatiin ang 60 trillion sa ating populasyon na nasa lagpas 115 million nitong 2025, ayon sa Philippine Statistics Authority, bawat isa sa atin pwedeng tumanggap ng mahigit kalahating milyong piso. Pero kung si Elon Musk, ganun kadaling narating ang net worth na sky's the limit. Para sa mga minimum wage earner, katumbas daw ito ng 30 years per generation. Kung mag-iipon ang sa minimum wage earner, walang ginagastos walang ginagastos, walang binabayad sa buwis, siguro hindi bababa sa 18,000 generations ng Pilipino. Ang ipon goals nga na 1 billion pesos aabutin ng mahigit 5,000 years, habang ang 1 trillion pesos, abay, mahigit 5 million years. 24 hours na magtatrabaho, mawawala ka rin sa mundo, parang gano'n. Sa liit lang po ng sahod namin, hindi po kaya namin mag-ipon pa. Mainit pa naman sa mata ng maralita, hindi lang sa Pilipinas ang wealth inequality sa lipunan na nagpasiklab sa mga protesta kontra elite, mga oligarch, pati mga corrupt. Hindi dapat tayo paghiwalay yung pagkonsentra ng yaman sa ilan dun sa pag-iwan sa grabing kahirapan na nakararami. Magkarugtong yan kasi nga nakadesenyo yung mga patakaran natin para payamanin yung iilan at hindi yan demokrasya. Hindi yan dala ng sipag at tiyaga. Iba pa rin daw ang yamang pinagpaguran. Kahit pag-umpisa sa maliit, ang ipon goals na 1 million pesos kaya in 5 to 6 years. Yung 1 million kaya yun. Kailangan may work hard talaga yun. Track your expenses and huwag mag-spend beyond your income. Sa pamamagitan ng pag-iipon ay makakaiwas din tayo sa pangungutang at we can look forward to a brighter future. Katrina Son, GMA News.